Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Bina. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalan sebo, tanggalan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangosteen. O, sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama
ang buong puwersa ng at ng malalaking balita, maiinit at viral, hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Ngayon ay 15 sa buwan ng Disyembre. Araw po tayo ng Lunes. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Welcome sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita. Tayo napapanood at napapakinggan. Umpisa alas 2 hanggang alas 3 ng hapon araw-araw. Siyempre, maliban kung Sabado at Linggo. At narito na ang headlines. Mga prioridad na economic agenda sa ASEAN 2026 inilatag ng Pilipinas sa Senior Economic Officials Meeting. Malacanang positibong mas madali nang matutuntun si Zalbico. Congressman Briones iginit sa ICI na hindi siya tumanggap ng kickback. Anti-political dynasty bill tinawag na unconstitutional. ICI no comment muna sa napaulat na pagbibitiw din ni Commissioner Fajardo. PNP naglabas ng listahan laban sa bawal na mga paputok. Singil na Maynilad at Manila Water sa pagpasok ng 2026 tataas. QCPT bumuo na ng Special Investigation Team na tututok sa kaso ng nawawalang bride-to-be sa Quezon City. At NCRPO naka-heightened alert na sa simbang gabi. Higit 14 na pulis ang ipapakalat. Yan ang ulo ng mga balita at narito na ang detalye. Muli, magandang araw Pilipinas. Positibo ang Malacanang na madali na nilang matutunton si dating Congressman Zalbico dahil malilimitahan na ang pagkilos ito dulot ng kanselado niyang pasaporte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pahirapan na ang paggalaw ni Ko lalo't mayroon na ring request sa Interpol para sa red notice laban sa dating mambabatas. Binanggit na opisyal maaring sa ilalim sa red notice si Ko dahil sa kinakarap na kasong kriminal at arrest warrant dahil pinalabas ng hukuman dito sa Pilipinas. Sa panig ng Department of Foreign Affairs, wala pa daw silang natatanggap na anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng dating mambabatas na pinaniniwalaang nagtatago sa Portugal o sa anumang bahagi ng Europa. Iginit naman ang kampo ni Aga Party List Representative Nicanor Briones sa Independent Commission for Infrastructure na wala siyang flood control projects at hindi siya tumanggap ng kickback. Sa ambush interview, sinabi ng abogado niya si Attorney Winston Hines na nagsumite ang kongresista ng affidavit of denial at voluntaryong umarap sa ICI upang linisin ang kanyang pangalan.
Tinawag din ng abogado na hindi patas at walang batayan ng mga akusasyon na mag-asawang Diskaya laban kay Congressman Briones. Dagdag pa ng abogado, hindi na babalik sa ICI ang kanyang kliyente. Idinin niyang gusto lang tumulong ng kongresista sa investigasyon ng Independent Commission. Tinawag na ang konstitusyonal ni Contra Dynastia founder attorney Alex Lacson ang panukalang anti-political dynasty ng Kamara. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Lacson, malabag sa batas ng bansa ang House Bill 6771 dahil tila ginagawang pa nitong legal ang dinastiya. Sa halip na ipagbawal at wakasan ang naturang political practice. Batay sa panukala, pinapayagan pa rin na tumakbo sa pwesto ang mga miyembro ng iisang pamilya sa lahat ng antas sa kondisyon na iisa lang na kinatawan sa bawat antas ng gobyerno. 11 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. Ipinagutos ni Quezon City Police District Director Colonel Randy Gelen Silvio ang pagbuo ng Special Investigation Team upang hanapin ang nawawalang babae na dapat sana ay ikinasal kahapon. Ito'y kasunod ng ulat ng kaanak ng bride-to-be sa pulisya na nawawala ang 30 taong gulang na babaeng kinilala bilang si Sierra De Juan. Tumanggi muna magbigay ng karagdagang impormasyon ng QCPD, ngunit sinisiguro nito na nakatutok ang SIT sa naturang insidente. Sa report ng kasinta ni De Juan na si Mark R.J. Reyes, uli itong nakita sa isang gasoline station sa Atherton Street sa North Fairview, Quezon City, pasado 1:00 ng hapon noong Miyerkules, ika-10 sa buwan ng Disyembre. Batay sa kuha ng CCTV, nakasuot si De Juan ng itim na pantalon, itim na jacket at itim na t-shirt. Bukod sa alok na 20,000 pesos na pabuya na ibibigay para sa sinumang makapagtuturo sa kinaroonan ni Sierra De Juan, umapila ang QCPD sa taong may hawak o sino mang kasama ng bride-to-be na agad makipag-ugnayan sa kanilang himpilan. Naka-heightened alert na ang National Capital Regional Police Office para sa pag-umpisa ng simbang gabi. Sinabi sa DZRH ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, magtatalaga ang hanay na mahigit sa 14,000 kapulisan sa Metro Manila sa mga simbahan at nakapaligid ng lansangan simula gabi hanggang madaling araw. Pinaigtin din ng NCRPO ang foot at mobile patrol at magtatag din ng mga assistant desk sa mga mall at transport hub gaya ng LRT at MRT stations. Dagdag pa ng opisyal, pinalakas din nila ang intelligence monitoring para maiwasan ang karaniwang krimen ngayong holiday season gaya ng pagnanakaw. Abiso naman para sa mga motorista. Eto na, kasado na bukas ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa magkakaiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, 20 sentimos ang itataas ng kada litro ng gasolina. Parehong 20 sentimos naman ang rollback sa bawat litro ng diesel at kerosene. Epektibo ang oil price adjustment sa karamihan ng kumpanya bukas alas 6 ng umaga. Meron tayong 15 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. Kayo'y nanonood at nakikinig sa inyong programa ang Rapido Hataw Balita. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Labas tayo ng ating impilan
mga prioridad at economic agenda sa ASEAN 2026 inilatag ng Pilipinas sa Senior Economic Officials Meeting. Alamin natin ang iba pang detalye, balita mula sa Palasyo ng Malacanang, RH number 14, Marinlet Narciso. Marinlet. Romel, umarangkada na ang mga pagtitipon kaugnay ng chairship ng Pilipinas ng ASEAN sa susunod na taon. Kabilang dito ang ASEAN Senior Economic Officials Meeting o SEOM Retreat na ginanap sa Boracay, Aklan. Sinangunahan ang pulong ni DTI Bureau of International Trade Relations Director Marie Sherilyn Akia na magsisilbing chair ng ASEAN CEO sa 2026. Sa naturang meeting, inilatag ng Pilipinas ang mga prioridad na economic deliverables para sa 2026 na nakasentro sa pagpapalakas ng trade at investment linkages, pagpapabilis ng digital transformation, integration ng MSME development agenda sa ASEAN, pagpapalago ng creative economy at innovation, at pagsusulong ng sustainable at inclusive economies. Layo ng mga panukalang ito na tumugon sa pangailangan ng rehiyon, suportahan ang pangkalahatang paglago at maghatid ng konkretong benepisyo sa mga mamamayan ng ASEAN. Naging venue rin ang retreat para suriin ang progreso ng mga prioridad noong 2025 at paghandaan ang 2026 na magsisilbing unang taon ng implementasyon ng ASEAN Community Vision 2045 at ng ASEAN Economic Community Strategic Plan 2026 to 2030. Ito si Net Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tulong ng United Nations, dapat ilingin ng Pilipinas upang maaresto na si dating Congressman Zaldico. Sino nagsabi niya? RH number 28, Paring Raymond at Taas. Paring Raymond. Paring Romel, hinimok ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ting Lacson ang pamahalaan na ikonsidera ang paghingi ng tulong sa United Nations upang mahanap at maaresto si dating Congressman Zaldico. Ayon kay Lacson, ang Pilipinas ay signatory sa United Nations Convention Against Corruption o UNCAC na nilagda ng 172 bansa noong 2003 at ratified noong 2006. Paniwala ng senador kapag makain ng tulong ang Pilipinas sa 171 na bansa ay tiyak na mas mabilis na makita at maaresto si Ko. Hinimok nito ang Ombudsman, ang Department of Justice at Department of Foreign Affairs na ito ay pag-aralan dahil sa ngayon ay nakatutok lamang ang Pilipinas sa tulong na ipinagkakaloob ng International Police Organization o Interpol. Sa ngayon, sabi ni Lacson na kansilado na ang pasaporte ni dating Congressman Zaldico ay lumiit na ang kanyang mundo. Dahil lumalabas na siya isang stateless person kaya't mas madali nang mahanap ng mga otoridad. Si Ko ay dinadawit sa milyones na flood control anomaly bagamat may video serye itong inilabas sa social media at itinuro ang mga umano'y tunay na sangkot sa anomalya na nakasentro sa Malacanang. Ito si RH28 Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mababang pulungan naman ng Kongreso, resolusyon para bigyan ng clemency si Mary Jane Veloso isinumiti na sa kapulungan. Baron natin kasamang si RH number 12, Manang Milky Regunan. Romel, dapat kumilos ang pamahalaan para mabigyan na ng clemency si Mary Jane Veloso para sa humanitarian grounds, hustisya at proteksyon sa karapatan ng mga Filipina migrant workers. Ang resolusyon ay nakapaloob sa House Resolution 583 na akda ni House Assistant Minority Leader Sara Elago ng Gabriela Women's Party List. Ayon kay Elago, 15 taon na ang lumipas pero natiling nakapiit pa rin si Mary Jane, isang malinaw na biktima ng trafficking habang patuloy na ipinagkakait sa kanya ang hustisya. Sabi ni Elago, ang pagbibigay ng clemency ay hindi pagbabaliwala sa batas. Isaan niya ito mahataong hakbang na malinaw na kinikilala ng ating saligang batas. At may kapangyarihan niya sa pananagutan din si Pangulong Bongbong Marcos na itama ang isang malinaw na injustice sa isa nating kababayan. Gate pa ni Elago, panahon na para tuldukan ang paghihirap ni Mary Jane Veloso. Patuloy niyang maninindigan ng kababaihan laban sa human trafficking at sa patakarang nagtutulak sa mga Pilipino na isugal ang kanilang buhay sa ibayong dagat. Si Veloso ay nasa Bureau of Corrections noong December 2024 matapos makulong sa Indonesia ng 15 years.
dahil sa kaso ng droga. Sa ngayon ay natiti si Mary Jane Veloso sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Ako si Milky Rigunaga nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, update naman mula kay Giselle Ricafort, the ICI no comment daw po sa manoy nakatakdaring pagbibitiw ni Commissioner Rosana Fajardo. Report mula kay Giselle Ricafort. Miss Giselle. Nakairing hindi kinumpirma o itinanggi ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Andy Reyes yung di umano nakatakdari na pagbibitiw ni Commissioner Rosana Fajardo sa komisyon. No comment muna yung maikling sagot niya sa mga tanong o sa tanong ng mga mamamahayag. O narito sinabi ni dating ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isa pang commissioner yung magre-resign. Matatanda ang bukod kay Magalong, nagbitiw na rin sa posisyon si Commissioner Babe Singson na epektibo ngayong araw. Samantala, iginiitama ng kampo ni AGA Party List Representative Nicanor Biones sa Independent Commission na wala sa mga flood control project at hindi daw siya tumanggap ng kickback mula kanino man. Sa ambush interview kanina, sinabi ng abogado niyang si Attorney Winston Guinness na nagsumite yung kongresista ng affidavit of denial. Voluntaryo daw siyang humarap yung kanyang kliyente sa komisyon upang linisin yung kanyang pangalan. Pakinggan natin. Okay. Kami po ay in behalf of Congressman Briones, nag-request kami ng executive session in order to protect the confidential and highly sensitive information that he will divulge to the commission, and fortunately ito po ay napagbigyan ng ating mga commissioners at nagpapasalamat po kami rito. Regarding naman po sa allegation ay Congressman Briones took this opportunity para po mai-clear ang kanyang pangalan at to deny all the unfair and unfounded accusation against him by the spouses discussed. Samantala, Lakay Romel ay sumasalang na ngayon si Budget Acting Secretary Rolando Toledo at ibang opisyal ng kagawaran sa pagdinig ng Independent Commission bilang mga resource person. Pumayag si Toledo na i-livestream yung pagdinig kung saan tinatalakay yung budget process ngayon. Kinumpirma niya yung nauna nang sinabi ni Resigned Budget Secretary Amena Pangandaman na hindi daw aware yung DBM sa mga pagbabago o amendments sa national budget, partikular na kapag ito'y nasa legislative process. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. PNP naglabas ng listahan ng mga bawal na paputok. Ibalita mo yan, RH number 52, Edniel Parosa. Edniel! Lakay Romel, aabot sa 31 mga bawal na paputok ang binabantayan ngayon ng Philippine National Police hanggang sa pagsalubong sa bagong taon. Sa pulong balikan dito sa Campo Crame, inisa-isa ng PNP Firearms and Explosive Office ang mga bawal na Watusi, Lolo Thunder, Boga, Papap, Atomic Triangle, Piton, Pla-Pla, Bado Rockets, Hello Columbia, Piccolo, Goodbye Philippines, Tuna, 5-Star, Goodbye Delima, GPH Nuclear, Giant Bawang, Goodbye Napoles, Giant Whistle Bomb, Cook Incan, Atomic Bomb, Bin Laden, Large Size Judas Belt, Pillbox, Super Lolo, Tabasi, Goodbye Bading, Goodbye Bading, Yunamda, Goodbye Chismosa, King Kong, napopular sa online selling, sabi ng anti-cybercrime group. Alam mo no, Edniel. Edniel. Ang bago ngayon, Lakay Ray, itong Pet Bob na pamoso rin sa ating mga kabayan. Yes, Lakay Ray. Nakakatawa na may mga pangalan. Mayroon pang Goodbye Chismosa. Saka Goodbye Bading ba yun? Oo, hindi mo na Goodbye Delima. Yung naunang report sa inyo few weeks ago, dito sa Rapido, yung Vizcaya. Oo nga. Saldi ko. May mga ganun ding ibinibenta online, pero sabi ng explosive office ng PNP o ng FPO rather ng PNP, hindi pa nila talaga nakikita itong mga ito na ibinibenta ng physical. Paliwanag ni Police Colonel Rex Buyukan, siyang Explosive Management Division Chief nitong FPO, bawal yung mga overweight na paputok sobra ng 0.2 grams ng pulbura, maging yung mga may fuse na mabilis maupos 3 segundo lamang kapag sinindihan. Sino mang lalabag dito, posibleng makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon sa ilalim ng Republic Act 7183. Samantala,
May tukoy namang 60 lisensyadong manufacturers na paputok at PNP. Pakinggan si Police Colonel Buyukan. They are continuously those who have expired permits or licenses are continuously applying for their renewal. Pero ang mostly karamihan dito manufacturers natin are located sa Region 3. Region 3 and Region 6. Wala rito sa Campo Crame. Ako si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Samantala naman, Maynila at Manila Water, mayroon, naku naman no, ano ba naman to? Bad news naman. Sasalubungin mo ang 2026 ng taas singil sa tubig. Ha? Talaga naman no. Ating alamin detalye sa report ni Val Gonzalez. Val! Ay inanunsyo ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na tataas ang singil sa tubig ng Maynila at Manila Water simula Enero ng susunod na taon. Ayon kay MWSS Chief Regulator Attorney Patrick Lester T., ang mga customer ng Manila Water na kumukonsumo ng 10 cubic meter o mas mababa pa kada buwan ay tataas ng 29.86 pesos ang kanilang buwanang bayad. Ang mga lifeline users naman na kumukonsumo ng 10 cubic meter o mas mababa pa ay tataas ng 4 na piso at 24 na sentimo ang kanilang buwanang bayad. Samantala, mga customer ng Maynila na kumukonsumo ng 10 cubic meter o mas mababa pa ay tataas naman ng 5 piso at 6 na sentimo ang kanilang buwanang bayad. Ang mga projected adjustment na ito ay bahagi ng estimated water bills ng mga concessionaires para sa calendar year 2026 na nakasalalay sa mga regulatory processes. Paliwanag ng regulatory agency, ang pagtaas ng singil sa tubig ay nasaang magpapataas din ng pondo para sa mga proyekto ng MWSS kabilang ang pagpapalawak ng water storage capacity ng Maynilad na target na magdagdag ng 211 milyong litro sa pagsapit ng taong 2026. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang convenience store hinold up ng armadong kalalakihan, natangayan ng cash money at iba pa sa Morong Rizal. Ibalita mo yan, RH number 27, Mr. Noche. Kakas, Mr. Noche. Ramel at Lakay Ray, natangayan ng halos sa 200,000 piso at mga cellphone ang Alphamart Convenience Store matapos hold upin ng 3 di pa kilalang lalaki sa sitio istasyon barangay San Guillermo sa Morong Rizal. Biglang pumasok ang 2 armadong lalaki, tinutukan ng baril at nagdeklara ng hold up sa 2 kahera. Pumunta sa storage area kung saan pinabubuksan ang vault na naglalaman naman ng 179,861 pesos sa cellphone at iba pa. Matapos ang insidente, tumakas ang 3 suspect na sinasabing nakasuot ng black jacket, white face mask at black caps. Patuloy naman ang pangangalap ng informasyon ang pulisya sa identity ng mga suspect batay sa nakuhang CCTV sa nabanggit na lugar. Arit sa 27, Notikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, salamat Noche. Samantala, 2 opisyal itinalaga po ng Department of Public Works and Highways ang bilang officer in charge ng Bulacan 1st District Engineering Office para daw pamunuan ang operasyon ng ahensya sa naturang distrito. Report mula kay Boy Gonzalez. Boy! Lakay Rhea, itinalaga ng Department of Public Works and Highways ang 2 opisyal bilang officer in charge ng Bulacan 1st District Engineering Office. Ay dilabas na special order na nilagdaan ni Secretary Vivencio Bison. Itinalaga si Engineer Kenneth Edward Fernando bilang OIC, officer ng Office of the District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office. Pinatasan niya nga gampanan ng lahat at tungkulin at responsibilidad na kasibat ang posisyon ng district engineer at tatanggap ng kakulang sahod at beneficial alusyon sa umiiran ng mga patakaran sa accounting at auditing. Samantala, itinalaga rin si Engineer Paula Henara Lumabas bilang OIC,
Office of the Assistant District Engineer ng nabanggit na distrito katulad ng naunang kautusan ay taas na siyang gampanan din ang tungkulin na Assistant District Engineer at tatatanggap din ng kaukulang benepisyo. At ang dalawang designation na Lakay Ray ay alisunod sa Executive Order number 124. Ito si Pagkakasari para sa Liga Regional sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malabon na LGU, kinilala naman bilang Climate Hero Awardee ng Climate Change Commission. Edwin Duque. Edwin! Pero ginawaran kanina si Malabon Mayor Jenny Sandoval ng Plaque of Recognition bilang Climate Hero Awardee ng Climate Change Commission bilang pagkilala sa kanyang exemplary leadership at matagumpay na climate action program para doon sa isang mas matatag na sustainable na Malabon. Ang parangal ay base sa tangible success sa climate action na program ng lungsod sa ilalim ng panunungkulan ng alkalde, kabilang na dito ang mga programa na na-implement patungo sa climate change, climate school project, resiliency program on climate change, adoption and mitigation, development of a disaster resilience street of St. Gregorio Home sa Pangulo Malabon. Dinolan ito ng mga kawani ng lungsod ng Malabon sa panguna ni City Administrator Alexander Rosete, mga konsyal ng Malabon at iba pang mga opisyal sa ginanap kaninang flag raising ceremony sa harap mismo ito ng Malabon City Hall. Kabila sa naging mensahe kanina ng alkalde at ito'y pinalakpakan ay ang pagkakaloob ng 20,000 cash benefits sa lalim pa rin ng Economic Welfare Assistance Program para sa lahat ng mga kawani ng pamalang lungsod. Gayun din ang 500 cash food allowance bilang kapalit ng Employees Christmas Party. Aris 1 to 3, Edwin Duque, nagulat sa Tisa Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat sa report yan, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Standby mga balita mula po sa mga probinsya dyan po sa area po ng Cordillera. Abay, higit na po 3 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana abay winasak dyan po sa may Benguet at Kalinga. Mahigit naman sa 6 na milyong pisong halaga ng ilegal na droga na kumpiska sa Bacolod City. Higit 6 na milyong pisong halaga ng illegal drugs na kumpiska sa isang high-value individual sa Bacolod. 67 arestado, mahigit 1.8 milyong pisong halaga ng shabu, masamsam sa lalawigan ng Bataan. Samantala naman, isa naman ang naaresto sa bypass operation sa San Quintin, Pangasinan. mayroon din pong naaresto sa magkaiwalay na operasyon sa may Santa Cruz, Davao del Sur, 2. At halos 10,000 piso o 10,000 pisong halaga ng illicit vape products sinira ng BIR sa Eastern Visayas. Ang niyo pa rin mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas, oras alas 2:35. Ang oras. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Hindi lang sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Number 1, ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media, number 1 sa Metro at Mega Manila, ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento,
iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Rapido, 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 hataw, balita. Ang niyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, mayroon ng update si Val Gonzales, nationwide destruction o pagsira ng BIR sa higit sa 700,000 piraso ng mga illegal vape products na may 2.73 billion pesos na tax liability. Abay, sinimula na raw po dyan sa BIR Central Office. Ating alamin sa report ni RH5 Val Gonzales. Val. Ay, sinimulan na ng Bureau of Internal Revenue ang pagsira sa mga nakumpiskang mahigit 742,000 piraso ng mga illegal na vape products sa buong bansa. Ang nationwide destruction ay pinangunahan ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza sa parking ng BIR Central Office sa Quezon City. Sabi ni Commissioner Mendoza, ang aksyon na ito ay nagpapakita ng matibay na paninindigan ng gobyerno laban sa illegal na kalakalan ng mga excisable goods gaya ng mga vape products. Sa record ng BIR, mayroong 2.73 bilyong pisong tax liability o hindi na babayarang buwis ang nasamsam na mga vape products. Ang nasabing mga produkto ay resulta ng isang taong operasyon ng BIR laban sa mga vape products na walang excise tax stamps at hindi rehistrado, kaya tinuturing na illegal at delinkwente. Sabi ni Commissioner Mendoza, patuloy na magpapatupad ng mga akbangang BIR upang labanan ng illegal na kalakalan at protektahan ng mga mamimili. Well, tuloy-tuloy naman po ang pagpapile natin ng kaso. Hindi nga lamang, meron po tayong mga pending cases na against those entities, against those persons na involved dito sa mga illegal or seized illicit vape products na ito. May mga nakapending na po sa korte at meron pang undergoing case build-up ng mga kawani ng Bureau of Internal Revenue. At hindi lamang yan, even nga doon sa flood control, sunod-sunod ang pagsasampa natin ng kaso against those who are involved in the anomalies in the flood control projects. Importante po yun hindi lamang enough na nasis natin yung products, kundi kinakailangan papanagutin yung mga involved dito. Because that is the only way by which we can hold them accountable. Sa pamamagitan ng PISON ay sa bayan ng pagsisira ng BIR sa iba pang mga regional offices sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa DENR upang matiyak na nasusunod ang mga pamantayan sa kaligtasan at kapaligiran sa pagtaya ni Commissioner Mendoza, aabot ng 3 araw bago tuluyang masira ang lahat ng mga illegal na mga produkto. Ang mga illegal na vape products aniya ay hindi lamang magdudulot o nagdudulot ng panganib sa kalusugan, kundi pati na rin sa seguridad ng mga mamimili. Dahil dito hinihikayat ng BIR ang publiko na i-report ang mga tindahan na nagbebenta pa rin ng mga vape products na walang excise tax stamps. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit sa 3.3 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana winasak sa lalawigan ng Benguet at Kalinga. RH number 41, lakay Romy Gonzales. Romy. Winasak ng Cordillera PNP ang abot sa 3.3 milyong piso ang halaga ng tanim na marijuana sa serye na marijuana eradication operations na nilunsad sa lalawigan ng Benguet at Kalinga. Sa Benguet, 8,750 fully grown marijuana plants na may kabang standard drug price na 1,750,000 pesos ang nadiskubring
ng mga operatiba ng Benguet PNP at PDEA sa Barangay Sagubo, Kapangan, Barangay Sinakbat, Bakon at Barangay Takadang at Barangay Badeo sa Kibungan, Benguet. Samantala sa Kalinga, 7,800 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 1,560,000 pesos ang nadiskubre ng mga otoridad sa Barangay Lukong, Tinglayan, Kalinga. Ang mga nadiskubring tanim na marijuana ay agad na binunot at sinunog ng mga operatiba habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang iba pang posibleng plantasyon ng marijuana sa mga kalapit na lugar at maaresto ang mga individual na responsable sa pagtatanim nito. Ito si Aris 41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Lakay Romy. Samantala, higit sa 6 na milyong pisong halaga daw po ng droga na kumpiska sa isang HVI o High Value Individual sa Bacolod. Report mula kay Rex Cantong. Rex. Nakonfiska sa isang high value individual o HBI ang 6,970,000 pesos na halaga ng illegal na droga sa drug by bust operation ng Police Station 8 ng Bacolod City Police Office sa koordinasyon ng City Drug Enforcement Unit o CDEU sa Purok Villa Esperanza, Barangay Tangob, lungsod ng Bacolod, na ang nahuling suspect kinilala na si alias John Paul, 37 anyos, residente ng Cordoba Street, Barangay 18, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Captain Greg Hikaya o hepe ng Police Station 8 ng BCPO, mahigit isang buwan na minomonitor ang subject dahil sa palipat-lipat itong lugar kung saan ginagawa ang kanyang mga transaksyon. Dagdag pa ni Kayaw, nakuha kay alias John Paul ang 5 big hit sold transparent plastic sachet kasama na ang buy-bust item at 10 not tied transparent plastic sachet ng umano'y illegal na droga. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 67 ang arestado. Mahigit sa 1.8 milyong pisong halaga ng shabu. Nasamsam naman sa isang linggong anti-crime operation sa Bataan. RH number 37, Danny Comilang. Danny. Matagumpay ang isang linggong operasyon kontra krimen at kontra illegal na droga sa Bataan PNP mula Disyembre 8 hanggang 14, 2025 na nagresulta ito sa pagkakaaresto ng 67 individual. Sa loob ng isang linggong pinaigting na operasyon, naaresto ang 21 wanted person, 18 drug suspect na nasamsama na shabu na may kabuang halagang higit na 1.8 bilyong piso. 25 individual na sangkot sa illegal na sugal at illegal na pangisda, 2 namang suspect dahil sa illegal na pag-iingatan loose firearms at isang individual sa operasyon laban sa illegal na pagtotroso. Samantalang pinuri ni Colonel Marte Salvadora, Provincial Director ng Bataan PPO, ang dedikasyon at walang sawang pagsisikap ng mga tauhan ng Bataan PNP at binigyan diin ang matibay na ugnayan ng pulisya at komunidad ay mahalaga sa pagkakamit ng drug-cleared, drug-free at maunlad na pamayanan. Danny Comilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, maraming salamat, Danny. Samantala, 5 katao na wanted daw po sa mamaril sa 5 katao rin sa Maguindanao del Sur, patay sa operasyon. Report mula kay Jun Dimakutak. Jun. Lakay Ray, nakipagpalitan ng putok ang isang wanted criminal na ayon sa military ay may link sa Daula Islamia Group sa Maguindanao del Sur. At dito nga ay matapos hainan ng warrant of arrest ay lumaban itong nasabing wanted person na ito laban sa Raja Buayan Police Force at sa 3rd IB ng Philippine Army sa bahagi ng Barangay Kaya-Kaya, Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. Ang suspect na kinilala sa pangalang Nuruddin Andig alias Kuwag-Kuwag ay may kinakaharap ng mga kasong murder at frustrated murder mula sa RTC Branch 13, Cotabato City.
Ayon sa Radya Buayan Police Personnel, napilitang umanong mag-retaliate ng putok ang joint government forces habang pinaulanan umano sila ng pala ng suspect. Ang suspect ay tinuturing na responsable sa mga mamaril patay sa mga biktimang sina Gianni o Giannia Gulang Mantikayan na binaril patay noong October 10, 2025 sa Radya Buayan, Maguindanao del Sur. Baranda Kuta Abiden na patay noong September 18, 2025 ng Radya Buayan. Almansa Ambutin, punong guro ng Sapakan Central Elementary School. At Samsudin Sangeban, binaril patay noong March 31, 2025 at Jaber Amil Ambal, napatay naman noong Pebrero ng taong 2025. Pinapurihan ng mga pinuno ng 6th at ng JTF Central ang tinaguriang major accomplishment na ito sa pagkakapatay sa suspect na matagal ding pinaghahanap na nagtago sa batas. Mula sa makulimlim na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Bimakuta at Lisa RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halos sa 15,000 pisong halaga ng shabu, masamsam naman sa San Quintin, Pangasinan, isa ang arestado. Freddy Fajardo. Freddy. Nasa kustodiya ng San Quintin Police Station ang street-level individual na 49 anyos na lalaki na resident ng Barangay Alak ng nasabing bayan matapos itong maaresto sa anti-drug by bust operation ng PNP. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Captain Matias Choi Kawin Jr., 1:45 ng madaling araw nang magsagawa ang kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team ng operasyon matapos makipag-ugnayan sa PDEA Region 1. Isang nagkunyaring buyer at nakabili sa suspect ng 3 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu kapalit ng mark money at agad siyang inaresto. Ang nakumpiskang illegal na droga sa suspect ay tumitimbang ng 2.14 grams na may street drug price na 14,552 pesos. Nasamsam din sa suspect ang ginamit ng mark money at cellphone nito na gamit sa illegal niyang gawain. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa report na yan, Freddy Fajardo. Samantala, dalawa ang naaresto sa magkaiwalay na operasyon sa may Santa Cruz, Davao del Sur. Ibalita mo nga yan mula sa Action Radio Davao, June Suter. June. Dalawang individual ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon ng kapulisan sa bayan ng Santa Cruz, Davao del Sur dahil sa magkaibang paglabag sa batas kabilang ng iligal na droga, iligal na pag-iingat ng baril at cyber libel. Bandang 10:25 ng gabi, nagsagawa ng joint bypass operation ang Santa Cruz Municipal Police Station katuwang ang iba't ibang unit ng PNP at PDEA sa Purok, Bougainvillea, Poblasyon Barangay Zone 3, Santa Cruz, Davao del Sur. Dito naaresto si alias Dong, 40 anyos, na kumpiska mula sa suspect ang humigit kumulang 7.5 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 51,000. Naharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, bandang 10:05 ng umaga, naaresto rin sa Purok San Francisco, Barangay Matutungan si alias Dine, 24 anyos at binata sa isang joint manhunt operation na isinagawa ng Santa Cruz Municipal Police Station katuwang ang iba't ibang unit ng PNP. Ang suspect ay dinakip batay sa warrant of arrest kaugnay ng cyber libel ng Republic Act 10175 na inisyo ng Regional Trial Court Branch 61 sa Digo City. Ang dalawang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Santa Cruz MPS para sa wastong disposisyon at pagproseso ng kanilang mga kaso. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halos 10,000 illicit vape products ang sinira ng BIR sa Eastern Visayas. Mahigit sa 30 milyong pisong buwis ang nawala sa gobyerno. RH number 32, Jimmy. Angay, Jimmy. Umalo sa 9,787 na disposable units na illicit vape products ang sinira ng Bureau of Internal Revenue sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni BIR Eastern Visayas Assistant Regional Director Josephine Katamko. Ayon kay ERD Katamko, 1,579 dito ang retention na gagamitin na ebidensya laban sa 53 na mga taxpayers. 3% ang itinira.
Isinagawang nationwide destruction ng illicit vape products sa bayan ng Isabelite. Nasa mahigit 30 milyong pisong buwis ang nawawala sa gobyerno dahil sa mga palusot na vape products. Nabatida operation sinagawa ng BIR simula Oktubre 14, Nobyembre 9 noong nakarang taon at sa taong kasalukuyan. Presente sa destruction ng mga BIR personnel, Commission on Audit at mga media personnel. Na dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jimmy. Samantala, nako, isa daw hong binatilyo. Patay sa pananaksak sa may Dueñas, Iloilo. Mula po sa Action Radio Iloilo, si Jocelyn Mage. Miss Jocelyn? Nagtamo na ang 13 sugat sa iba't ibang parte ng katawan ang 15 anyos na binatilyo ng pagsasaksaki ng 3 kalalakihan sa barangay Kapuling, Dueñas. Sa investigasyon ng Dueñas Police, papauwi ng biktima kasamang 4 pa niyang kaibigan ng may nakaengkwentro na grupo ng mga lalaki. Nagkatinginan umano ang 2 grupo hanggang sa magkahabulan. Ayon kay Police Corporal Reginald Lawagi, investigador ng Dueñas Municipal Police Station, nadapa ang biktima habang naghahabulan kaya naabutan siya ng mga sospek at pinagtulungang saksakin. Nagtamo ang biktima na 2 sugat ng pananaksak sa tiyan, 2 sa likod, 7 sa kanang paa at 2 naman sa kaliwang paa ayon pa sa pulis. Naaresto sa hot pursuit operation ang 3 sospek. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. At sa Metro Manila ngayon, pakinggan natin si Kyle Bulyas. Kyle! Lakay Ray Romel, nagbabala ang MMDA sa publiko tungkol sa paglaganap ng text scam na may kinalaman sa traffic violation sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy. Paalala ng MMDA, wala silang ipadadalang anumang payment link, reply to sender at SMS contact information. Bukod dito, hindi rin dapat pindutin ang link sa anumang text message na matatanggap. Sakali namang makatanggap ng kahina-hinalang mensahe, agad itong ipagbigay alam sa MMDA sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe sa kanilang official na social media account o pagtawag sa kanilang hotline number 136. Sa iba pang balita sa pool naman ng water interruption ng ilang bahagi ng Quezon City dahil ito sa gagawing line meter replacement ng Manila Water sa bahagi ng St. Dominic Corner, Congressional Avenue. Ayon sa abiso, kabilang sa mga maapektuhan ng service interruption ang ilang bahagi ng Barangay Kulyat. Mag-umpisa ito bukas ng alas 10 ng gabi at inaasahang tatagal ng hanggang 6 na oras. Para naman sa ating ulat panahon, kasalukuyang bumubuhos ang ulan dito sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, posible itong tumagal ng hanggang 2 oras at makaapekto sa mga karatig na syudad at lalawigan. Maliban dito, wala tayong binabantay ang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulyas sa iyong Metro Manila ngayon! Rapido, hataw, balita. Hoy, salamat to sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong thank God it's Monday. December 15, 10 araw na lang. Pasko na. Talaga. Kaya binabati natin yung ating mga tagapakinig, mga masugid na tagapakinig at tagapanood. Yun, siyempre, naman, hindi mawawala sa listahan si Apo Els Bartolome. Ninong Els. Ayan, Merry Christmas. Hagyamang kami, Apo. At kani dating PNP Chief Nick Bartolome. Ayan, Merry Christmas po. And of course, ngayon pala, binamati na rin natin ng advance Merry Christmas, yung ating mga kapulisan, yung mga kagawad ng PNP. Si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. At ang kanyang Deputy for Administrations, ang number 2 man ng PNP, General Bernard Banac, sir. At siyempre, sa buong persa po ng mga sundalo ho natin, ang Armed Forces of the Philippines. General Browner, sir. Yun. Merry Christmas po sa inyo, sa mga kayong nakadistino ngayon, ating mga kasundaluan. And of course, lalong-lalo na po, yung po mga nagbabantay po dyan sa ating karagatan sa West Philippine Sea, ang Philippine Navy at maging ang Philippine Coast Guard. Saludo kami sa inyo. Ingat po kayo palagi dyan. Dagdagan lang natin ng pasensya itong ginagawa ng kapitbahay natin. Pero wag tayong magpapabuli ng todo.
Iyan po ang kabuuan po ng ating pong Rapido Hataw Balita. Ngayon pong hapong ito mga kaibigan ng Monday. Ay, simbang gabi na nga pala. Ay nga pala, no, meron ng advance mamaya. Yung tawag dito, anticipated mass. Oo nga, no? Ha? Kaya ang PNP dito sa NCRPO, naka-alert na yan. Heightened alert na. Ngayon na, 15, ngayong 15 ng Disyembre. No? Kaya ingat po tayo. Ano? Saka asahan po ninyo ang matinding traffic. Kaya dagdag pasensya sa mga motorista. Kung ayaw nyo namang matraffic, pwede naman kayo magbike. Kaya lang papawisan lang kayo. Yung iba naman na hindi makakapunta sa mga mall para bumili ng regalo, meron na mga online. Yan. Pero huwag kayo, maging matalino kayo. At maraming mambubudol ngayon. Yun, mahirap na. Mahirap. Lalo na yung mga sinasabing direct na raw pinapadala dun sa yung mga package. Ingat-ingat tayo sa mga ganyan. Maraming mapagsamantala. Ang daming scammer. Pero marami rin naman mabubuti at lumalaban ng parehas. Sana yung mga scammer na yan, mawala na kayo sa mundo. Salamat to. Thank you, Ms. Leynapit. Maraming salamat sa buong pwersa ng DZRH News Team. Thank you, Don. And of course, DZRH Television, Malantay Transmitter, sa ating DZRH Digital at DZRH Radio. Ano po mga lingkod, si Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:02. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste.